Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Thursday. Hi, partner. Hi, partner. Hi, mga kabisyo. Ayan na, shout out dun sa lahat ng mga kabisyo natin. Ngayon pa lamang, iniisip na kung sino ang mga reregaluhan sa darating na Pasko. Wow. Shout out namin kayo, Oo, syempre nagpaparamdam na rin kami ngayon. So kung ngayon pa lang, may mga ganyan na kayong paglilista, edi ngayon pa lang ay may magpaparamdam na rin po kaming nagaganap. Huwag niyo kami tatanggalin sa listahan. Oo naman. Pag tinanggal ninyo, never na kayo makakarinig ng shoutout sa amin. Correct, kahit Shout kailan. Sisigawan namin kayo. Good morning po din sa lahat ng mga kabisya natin na ganun talaga, maaga pa lang nagpaplano na, maaga pa lang may mga meron ng mga ganap na gagawin in the next 6 months or 1 year. Aga ng aga ng planning, ang which is ganda. good. Very good naman kayo, 'di ba? Kayo, 'di ba? Kami na walang balak magplano. Sige gang lang kami. Sige gang. Go, 'di ba? Bahala na. Ano mangyari? Walang plano-plano. Bahala na si Batman. Bahala na si Lord, ganyan, 'di ba? Kaya nakakabilib yung mga marunong magplano, yung isinusulatan lahat, hindi nakakalimot, 'di ba? Ayan. Ganun ka ba? Ganun ka ko-organize sa sa mga plano sa buhay, sa mga ginagawa araw-araw? Ay, nako. Pwede bang next topic? Pwede bang next topic na tayo? Kaya minsan parang mahirap mag-share sa topic na to. Oo, mahirap eh. Bakit ba kasi na i-topic na to eh, 'di ba? Ano siya, partner? Feeling ko mixture of both. Okay. Oo, may mga siguro yan eh, depende kung ano talaga yung something that you like. Sabi nga daw nila, kapag ang isang bagay ay ginagawa mo ng walang direksyon, ang tawag daw dito ay stress. Okay. Oo, ginagawa mo lang siya, wala kang direksyon, bahala na ganyan. Sige nga. Sige, stress daw yan. Ibig sabihin, stress ka dyan kasi hindi mo pinagtutuunan ng pansin. Pero kapag ang isang bagay, ginagawa mo ng may goals ka, isinusulat mo, talagang pinag-iisipan mo, ganyan. Ang tawag daw dyan ay passion. Ibig sabihin Akala talagang... ko more stress eh. Isip ka ng isip araw-araw. Pwede din. Hindi, pero totoo, di ba? Tingnan mo, mas organized ka, kabisyo, sa mga bagay na trip mong gawin. Halimbawa, kunyari, trip mo yung exercise. So, organize yung thoughts mo, organize lahat ng mga ginagawa mo pagdating sa exercise kasi trip mo siyang gawin. So, ibig sabihin, meron kang maayos na schedule, talagang isinisingit mo talaga yan sa gitna ng lahat ng iyong mga kabisihan. Hindi pwedeng mawala yan, ganun. Kasi nga, trip mo, gusto mo. Pero pag hindi mo gusto, hindi mo talaga magagawa ng paraan. Bahala na si Lord, sige gang, ganun. Diba? Pero may argument dyan ng mga tambay. Ay, talaga ba? Tingnan nyo kami, chill kami. Never naman kami nagplano never naman kami nagkaroon ng goal. Kaya nga, 'di ba? Kasi yun, so walang stress. Kasi yun yung trip nila. 'Di ba? So wala silang ay sa bagay no. Oo nga no. Yung sinabi ko kanina na kapag hindi mo ino-organize kasi wala kang pakalam, stress yun. Sa bagay yung mga tambay no. Never sila na stress. Chill sila. Sobrang dami kong kakilalang tambay, part. Ang gaganda pa ng mga jowa, 'di ba? Samantala yung kakilala ko, sobrang organized siya sa pag-iisip kung paano manliligaw. Hindi masagot-sagot. Stress na stress pa rin. Ba, ang tagal yung nagplanning, ang tagal niyang sinulat, ang tagal niyang in-arrange, in-organize ang lahat. Correct. Tapos hanggang ngayon, hindi pa rin siya sinasagot. Kumpara doon sa tambay, never naman nagplano eh. Wala nga plano sa buhay, pero sinagot agad. Alam mo, kaya ang hirap talaga ng buhay. Hindi ko talaga masabi. Sa totoo lang talaga, alam mo yung partner. Kaya yung tanong mo kung organized ka ba or ikaw ba yung tipong sulat-sulat, ako nasa gitna
nga ako partner eh. Kasi Oo. meron akong paniniwala parehas na of course iba pa rin kapag ka inorganize mo. Ibig sabihin, Yes, pinag-isipan pinag-isipan. mo, 'di ba? Nagpakadalubhasa ka o nag-aral ka, iba pa rin 'yun. Kaya lang meron din talagang isang aspeto na minsan, 'di ba, malalaman mo yung mga kwentong hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Oo. Pero sila yung mas mayaman, 'di ba? Hindi alam mo talagang hindi organisado ang mga bagay-bagay, pero sila talaga ang sobrang tindi, 'di ba, Oo, ng agree. binibigay na kayamanan at swerte sa Oo. kanila, 'di ba? Correct. Minsan nga makita mo, parang bakit mas nakakapasyal pa siya kaysa sa akin? Ikaw, tagal mo nagplano na mag-leave. True. Hindi, tsaka ang dami mo Tagal mong pag-iipon days. Merong mga nakakalurkay ng mga pagkakataon talaga yung partner eh. Totoo, yung ikaw yung aral na aral, Oo. 'di ba? Ikaw yung graduate din na with flying colors. Oo. Tapos nung nagkaroon ng reunion, ikaw itong ano pa rin hanggang ngayon rank and file. May ganun eh. May ganun, samantalang yung kumukopya sa'yo, Oo. yung sobrang walang pakialam talaga to the maximum level. Siya nag-sponsor ng reunion. Correct, Kasi 'di siya ba? yung capable. Sa true, 'di ba, yung mga waiting shed sa kanya nakapangalan, Yan, 'di ba? Ilang beses siyang pinasalamatan kasi hindi matutuloy ang event na yon kung wala siya. 'Di ba? Kaya nga maiisip mo, ano ba? Saan ba ako lulugar, 'di ba? Totoo yun, no? Ganun. Pero of course, ang the best thing to do talaga diyan is to still do your best. Tama. Hindi yung maghihintay ka lang na total naman, kahit naman anong gawin ko, kung ano talaga yung naitakda, yun naman talaga ang mangyayari. Magandang paniniwala yun kasi nakaka-chill yun ng life eh. Ako yun yung nagpapachill sa akin eh. Pero syempre, mas masarap din naman sa pakiramdam na alam mo sa sarili mo, meron ka rin ginagawa at hindi ka lang naghihintay. Totoo yun. Ganun. Ako din, mas pabor ako na magkaroon ka ng goal. Siyempre, para ma-achieve mo yung goal, kailangan kang mag-organize ng mga bagay-bagay. Kailangan mo planuhin ng maayos yun. Kumpara dun sa parang sige-sige na yung sinasabi natin kanina pa, o bahala na gang. Sige, bahala na kung anong mangyari bukas. Walang direksyon, walang plano. Pero yun nga, yung sinasabi natin, papasok na naman dito yung irony ng buhay. Oo, yun talaga yung ano yung magugulat ka, bakit? Paano Oo. nangyari? Anong Sakit ginawa sa niya? kalooban, di ba? Teka nga, may mali ba sa akin, di ba? Totoo! Ano yung ginawa niyang hindi ko ginawa? Totoo. Sa true. Diba? Yun na nga lang partner na ano eh. Yung meron tayong naging topic na ganito dati na meron nag-PM sa atin na nagtatanong siya kung dapat pa daw ba niyang parang pag-aralin ng matindi yung anak niya o bigyan na lang siya ng mamahaling cellphone para gumawa ng content. Dahil ang dami niya nakikita na hindi naman nakatapos. Oo. Hindi naman basta pero gawa ng mga content, mas mayaman pa talaga ng bonggang-bongga. Ganun. May ganun eh. Di ba? Parang ang sakit sa ulo. Di ba? Nakaka-migraine, kakainom ko lang tuloy ng gamot. Di ba? Kakaisip. Kakaisip. Kaka-organize. Sa true, di ba? Samantalang may mga taong talagang yung ba talagang swinerte? Oo, pwede din. Pwede din sa aspetong swerte. Oo, swinerte talaga na hindi na kailangan mag-organize, talagang sadyang bonggang-bongga talaga siya. Or pwede din naman kasing talaga ang pwedeng maging bottom line nito. Bottom line. Oh, ano daw? Ay, mindset. Kung ano yun para sige, organize. Pero yun nga, yung downside nun, talagang ma-stress ka din. Oo. Pero maganda naman yung output nun. Magiging maganda yung product nun. Kasi Correct. in-organize mo. Hindi, kunyari na lang partner, ano na lang, wag yung masyado malayo. Kunyari, Oo. i-organize mo yung day mo. Oo, Diba? oo. Tama yun eh. Wag na tayo masyado malalayo kasi hindi naman natin alam sa totoo lang kung mabubuhay pa tayo bukas. Diba? Oo, Ayan, yan din yung mga nagpapaano sa akin, partner. Ba't ba ako mag-iipon? Hindi naman ako sure kung bukas, buhay pa ako. Ay, di, enjoyin ko na silang lahat ngayon. Yan yung mga pampagulo eh. O, sige, ano lang tayo, one day at a time. Yan. Ang dami kasi quotation eh. Alam mo yung mga quotation na Naglalaban-laban yan? sila. Yan Ginugulo talaga. na isip Sa natin. sa true talaga yung mga quotation. Kaya nga tama kasi sinabi mo mindset. Kanya-kanya yan eh. Ano yung Diba? Ano preferred yung, mo? saan ka? Oo. Diba? Saan ka? Pero, diba, nakakagulo talaga sa, madami na kasing iba't ibang POV, mindset ngayon, diba? Pero ano na lang tayo, one day at a time. So, iba Yung pa rin today, sige, yung yung today ngayon, yung muna. ngayong araw na Yan, ito. yan. Inorganize mo ba yung araw na ito? Ibig sabihin, ano yung mga kailangan mong gawin at tapusin ngayong araw na ito? Lagi natin, Yung sa'yo, halimbawa, for example, Oo, ano yung mga nakaplano mo? pwedeng next topic.
Yung dami talaga natin Ang daming sinasabi. Tapos tayo mismo na ito magawa. Oo. Hindi, meron ako for the day. Daily ako. Mahilig ako magsulat. Notebook pa rin ako hanggang ngayon. Ganyan talaga, may mga pautang, may notebook. Siyempre, may mamiss kang, di ba, may malingat ka na isang Correct. isang Hindi magbayad. koneksyon. Sayang. Ikaw lugi ako doon, partner. So, kailangan may pa-notebook tayo sa mga pautang, di ba? So, ako day by day. So, for today, ito yung gagawin. At ito dapat yung matapos. So, versus may mga araw din, partner, na talagang ayoko nang isipin muna yung gagawin ko. Basta kung ano lang yung makita ko dun sa notebook ko na mga kailangan kong gawin na mga pending gawin ko. Ang ending, kapag ganun, mas may hindi ako nagagawa at mas may nakakalimutan ako. Versus, dun isinulat ko for the day kung ano yung mga magagawin. So, ibig sabihin mga kabisyo, meron pa rin talagang may advantage. Yes. Yan. Mas malaki yung advantage kung tutuusin. Kung inayos mo. Yun na nga lang yung araw na ito, isinulat mo, tapos ano ba yung mga dapat gawin, inorganize mo. Hindi ba't mas may mas may laban ka versus dun sa bahala na ako anong gagawin ko today, 'di ba? Totoo yun. Kasi pag bahala talaga, walang mas ang dami mong oras na nasasayang kumpara sa taong nag-organize. So, ibig sabihin lahat ng minuto, lahat ng oras na dumaan sa buong maghapon, nagamit niya ng maayos. Tama. And at the end of the day, may sense of fulfillment. Oo, masasabi niya sa sarili niya, okay, ang dami kong nagawa. May saysay itong araw na ito, 'di ba? Feeling mo naging productive ka. Oo, 'di ba? But sa perspektibo naman ng ng mga tambay na naman hindi nag-organize. Masaya naman ako, hindi naman ako na-stress buong maghapon. Diba? Chill nga lang ako. True. Hindi ako, wala akong inisip. Wala akong pinalano. Ikaw, inisip mo muna to. Tapos lahat ng ginagawa mo, sasabihin ng mga tambay. Kailangan mo pagtanggol yung mga tambay. Diba, syempre, kasi baka sabihin, hindi naman kami pinahalagahan. Hindi. Mahal namin kayo. Minsan sa buhay namin nagka-jowa akong tambay. We love you. Ganyan. Diba? Kayo, nung pinaplano nyo to, di ba na-stress kayo? Habang ginagawa nyo to, di ba na-stress kayo? Kami din naman kahit nakatambay lang kami, walang ginagawa, hindi organized, fulfilled din kami, fulfilled. At the end of the day, correct. humiga kami sa higaan namin na mapayapa, nakangiti kami kasi hindi kami na-stress. Hindi kami nag-iisip kung ano mangyayari bukas. Kaya tingnan mo, mas makikinis sila, hindi sila tumatanda. Kaya tingnan Chill mo, lang sila. ang hirap talaga, ikaw na diba? tingnan mo, stress na stress ka ngayon. Ang dami mo nang puting buhok True. Ang sakit sa ulo, isipin kung ano ba talaga, saan ka talaga lulugar, diba? Oo. Correct. Parang kasi diba may mga taong gusto nila organize pero kaakibat talaga nito. May stress. May stress. Minsan complicate nga natin because of overthinking. Correct. Kaka-organize, diba? Totoo naman, hindi natin sinasabing mali ang mag-organize. Kaya lang yung minsan may mga okay, ito. Partner, ang dami nating sinasabi. Dito na lang tayo. Okay, dun po kami sa panig po kami sa mga tambay. Woo! Huwag na natin patagalin pa yung usapan na to, partner. Ang punot-dulo na lahat, gusto din naman natin ng chill na life, diba? So, wag nang mag-organize. Yan, diba? Bahala na, gang! Hindi, kanya-kanya po yan. Correct. Ang mapupulot mo dito, Kabisyo, titingnan mo saan ka. Diba? Saan ka mas masaya? Kasi may ganun Meron naman talagang, totoo, may mas masaya sila dun sa chill lang sila for the day or for the week or for the month. Hindi na kailangan mag-isip kasi total naman, wala naman po nakakalabas ng buhay dito sa buhay na ito, diba? So chill lang tayo. Yun yung kanyang POV and we respect that. At meron din naman mga tao na gusto talaga nila nakaayos ang lahat. Hindi nasasayang ang bawat araw. Yes, may ganun diba? Hindi na sayang yung huwag tayo makikipag-usap sa mga taong hindi magdudulot ng karagdagang kaalaman, kaperahan sa atin. Wag, diba? May mga ganon. So, saan ka? Diba? Saan tayo? Diba? Doon ka sa kino-complicate ang mga bagay-bagay. Gusto mo sa simple lang. Yan. Ako part ng gitna talaga ako. May mga days talaga na gusto kong complicated yung buhay ko. May mga days din naman na I think as I grow older, partner, mas dumadami na yung days na I'd rather just enjoy it. Ganon. May ganon ako. So, nasa gitna, ikaw, kanya-kanya po yan. Wala namang pong pilitan. Totoo. Diba? Choice mo naman yan. Kasi totoo nga naman, kunyari, halimbawa mag-zoom out ka. Alin ako dito? Sa taong aligaga lagi, kasi ang dami kong ino-organize, kailangan masulit ko yung bawat araw. Or kumpara doon sa taong, simple lang tayo. Correct. Simplehan lang natin ang buhay. Let's not complicate things. Bagalan lang natin ang mga bagay-bagay. Huwag tayong parang nagmamadali lagi. Yes. Pero again, ulitin natin, may mga ibang trip nila yung nagmamadali. May ganun
ganun Yung sila, yung gusto- parang busy aligagang, ako, busy oo, ako. correct. Gusto nila yung feeling busy, yung feeling Oo. nagmamadali, yung feeling ang daming ginagawa, yung ang daming may Oo. ganun eh. Totoo. So Gigil na gigil, no? correct, Gina G, may mga ganyan. So kanya-kanya po talaga tayo. Pero tama din yung sinabi mo. Pwede ding minsan in between. Nasa gitna. Oo, minsan talaga masarap yung pakiramdam na naging productive ka the whole day eh. Diba? Uuwi ka talaga na parang fulfilled ka. Correct May ka. ganun. Kumpara sa lumipas na araw na bakit ganun? Sayang yung Oo. oras ko. Wala nangyari sa akin. Tama. Diba? May mga ganun So may eh. mga days na pwedeng gawin yon, may mga days na pwedeng chill lang. Correct ka. I-balance po natin. Kaya nga 'di ba kapag ka weekend may balance. So kung halimbawa limang araw ka na nagtatrabaho na matindi, nag-organize, Oo, nag-iisip. suka ka sa trabaho, Oo, ganun. pagdating ng weekend, syempre, ang i-organize mo naman paano ka mag-chill, Oo. paano ka mag-enjoy, 'di ba? Paano ka mag-recharge. Correct, paano ka mag-recharge. Alam mo partner, nakatutok sa atin, excited na ako sa pag-recharge ko this weekend partner Nakatutok sa atin ang buong Lima Park Hotel sa Batangas. Yan. Uy! Papunta ako dyan this weekend. Sabi niya, hello madam, nakatune in na kaming lahat. Excited sa pagdating mo. Taray You nga know, excited ipaglatag sa yun akin ng red pagdating. carpet si Nicole. Di Ano wag ba? nyo na ako paglatag ng red carpet. Paglatag nyo na lang po ako ng pagkain. Kasi kapag ka weekends, kumakain po ako Yan, Oo, di ba yan. parang mga ganon? So, ako, I would say, parang katulad ng diet yan Oo. Ako, partner, Monday to Friday, talagang stricto ako sa diet ko. Pero pagdating Oo. ng weekend, chill ako sa sarili ko. Di ba? Para may balance. Tama, Para tama. hindi ako mamatay. Actually, maski naman yung mga yung oras ng kain ko talaga, even on my strict days, meron talaga akong kasamang Coke dyan. Coke Buchanan. Di ba may kasama akong Coke dyan, may kasama akong dessert dyan. Kasi kailangan, kahit na organize, diet, kailangan merong balance kasi kung hindi, ikababaliw mo yan na maaga. Totoo yun. Ayaw naman natin ng ganun. Ano nangyari sa kanya? Bakit kahapon kausap ko lang, di ba? Yun ay usapan. Sabay pa nga kami nagchismisan sa CR. Correct, di ba? Bakit ganun? Ano nangyari? Tas sasabihin, di ba, sa lamay, di ba? Lamay na napunta. Paano kasi na-stress? Organize kasi ng organize. Ayaw naman natin ng ganun. So gusto natin, sa madaling salita, maganda yung saan ka? balance Correct. Saan ka? Saan ko comfortable, 'di ba? Inirerespeto natin 'yan dun sa chill na chill versus dun sa Gina G Aligaga, 'di ba? Saan ka doon? Piliin mo kung saan ka mas natutuwa and then find a balance. Yes, Strike a balance, 'di ba? Para hindi natin ikabaliw at ika-enjoy pa din natin ang ating life. Nakakabulo kasi pag Oo! sobra kang kino-complicate mo yung mga bagay-bagay. Correct, partner. Naku, yun talaga. Nakakangit. Ayoko talagang pumangit. Kaya lang tayo, chill lang talaga tayo. Ganyan. Yun, balance. Kung ano man yung gagawin mo para mag-chill ka, mag-enjoy ka, do it. Dapat alam mo yan, ha? Dapat alam mo yung happy triggers mo. Ibig sabihin, kapag ka nasi-stress ka, anong dapat kong gawin? Tama. Kakain ba ako ng masarap? Lalabas ba ako? Magpapahangin ako? Manonood ba ako ng sine mag-isa? Magkukulong ba ako sa kwarto? Manonood ako ng isang episode ng Netflix? Or magbabasa ako ng libro? 'Di ba? Or retail therapy. Bibili ako ng mga bagay na gusto ko. Bibili ako ng maraming pako sa Correct. hardware ngayon. Pwede kasi na-enjoy Diba? ako pumunta hardware. 'Di ba? Dapat alam mo kung ano ang iyong happy trigger. Yes, it's your choice. Yes. Kabisyo. True lalo to lang halong eklabu. Muli ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun. This portion. Ako partner, admittedly, ang happy trigger ko ay add to cart. Yan. Kapag parang feeling ko, ang dami-dami kong iniisip, ang pwedeng magpakalma sa akin, yung uupo ako. Tapos pupunta ako sa paborito kong online shop. Okay. O kaya manonood ako ng Facebook Live ng paborito kong fina-follow na online store or online shop. Yan. Tapos magpipili ako kahit isa, 'di ba? Totoo yun. Oo, Kailangan yun. nakakatulong talaga yun para maging para bumalanse kasi masyadong madaming inisip o kaya parang feeling mo deserve mo naman magpahinga ganyan. So yun, pwedeng add to cart at hindi kailangang mahal yung i-add to cart pwedeng pwedeng yung simple-simpleng bagay na nakakatuwa sa lagyan ng toothbrush, ganun. Correct, 'di ba? Kung mahilig ka sa toothbrush matindi. Partner, sabi ko kasi happy ako pag nakabili ko ng wet tissue. Alam mo yung every time na pupunta ako ng Watson's, Mercury, ko ano man 7-Eleven, may bibili lang ako kunyari battery o kaya isang gamot vitamin C. Paglabas ko partner, ang laki ng bag ko. Tapos sasabihin na asawa ko, bumili ka na naman ng ano naman binili ko? Wet tissue.
Na-happy ako sa sa wet tissue. Alam mo 'yon. So, know your happy triggers Kailangan yun. para alam mo kung papaano yung mga pag-balance. Alam mo, natutuwa ako kasi kapag kami nagme-message sa akin, sorry, ang sakit talaga ng ulo ko. Pumipitik-pitik yung gilid ng ng ulo. Buti hindi ka gumagano eh. Ale. Pitik eh. Oo, hindi naman. Hindi naman tinigil ko na yung drogang yun. Na nagpapaganon sa ulo ko kada pitik. Tinigil ko na yung bad yan, partner. Natutuwa ako pag kalimbawa, may mga nagme-message sa atin na sinasabi nila na, uy, Nicole and Chris, kaya kami gumagamit ng Maggi Magic Sarap bilang nakadilaw tayo ngayon, di ba? Kasi lagi nyo pong ine-endorse, ganyan. So, kahapon, nakakatuwa lang na meron ako nabasa na, Nicole, natutuwa talaga ako or natuto akong tumingin sa alahas ng dahil sa'yo, kaka-endorse mo sa Mayat de la Rosa. So, para sa akin, yung mga ganun ba? Yung mga feeling deserve mo to, 'di ba? Mga bagay na pwede kong gawin para sa sarili ko. This makes me happy. Yan yung mga pang-balance na sinasabi natin. At hindi yun masama, Hindi yun masama kapag inisip mo naman ang sarili mo, 'di ba? Totoo yun. Napaka-importante nun. Yung pag-reward sa sarili o yung paghanap ng happy triggers doesn't have to be expensive. Yes. May mga bagay na will not cost you that much. Yung simpleng pumupunta ako ng hardware. Kasi favorite mo yun, di ba? Yung ambience, pag nakita ko, wala naman akong binibili, pero pag nakita ko lang yung mga naka-display, di ba? nakakagaan sa pakiramdam. Tama. O, tingnan mo yun. Tingnan mo yun. Ano lang? Wala akong ginastos. At naglakad ka lang ba papunta doon? Naglakad. Pero may dala ako pag-uwi. Ay. Shoplifter pala. Happy trigger niya pala yung mang shoplift. Mang shoplift na hindi nahuli. Nauwi ko nga yung natutuping lamesa. Ay, grabe. Ang galing mo, ha? Nang hindi nila nalaman. Ang galing. Galing mo doon sa part na yun. Kasi nakapag-uwi din ako ng payong ng Starbucks. Oo, yung lifetime table. Ang galing mo, ha? Hindi nila nahalata, At yung payong ng Starbucks na uwi din. Joke lang, charot lang. Ako since mahilig ako sa dogs, video ng mga aso. No. Dati, pag nanonood ako ng mga video, nangingiti lang ako na gumagaan lang yung pakaramdam. Pero ngayon, nagugulat ako sa sarili ko, tumatawa ako mag-isa. Pag nakita ko yung picture ng dog na sobrang cute, tapos yung mga training sila, mas yung mga kakaibang kilos ng dog that will make your heart warm. Na parang, tapos napapalaka ako na, bakit tumatawa ako mag-isa? Tawa ako. Diba? Kasi ang cute-cute na napanood ko ng mga video ng mga aso. So, mga ganun, simple lang yun, Wala kang kaya ang dami kong hindi naman finalo, ang dami kong mga na-like na mga video. So, binabalik sa akin talaga ng Facebook yung mga ganung video. So, every time na mag-open ako ng FB ko, yung lagi yung tumatambad sa akin. Correct. So, lagi ako na-happy. And again, hindi ka gumastos doon. Wala kang nilabas na malaking pera doon, di ba? At napasaya ka nun. Pwede mo din gawin yun. So, find your happy triggers. Not necessarily gagastos ka. At not necessarily aalis ka. Yes. Diba? At yun pa yung, pwede. in fairness, yun naman yung inopen ng mundo ng social media. 'Di ba na you can actually buy something online, watch something na hindi mo kailangang umalis, 'di ba, sa loob ng bahay. Totoo. Katuwa na, Marns. Yarn. Do it every day. 'Di ba? Make it a habit. Gawin mo, hanapin mo ang happy triggers mo every day. Truth. Big help yun. Sabi ni Harold Galliano, happy trigger niya daw watching action movies. May mga ganon. Si Bernard Lorejas, ito lagi nakatutok to sa atin, nanonood daw from chat time sa Shell NLEX southbound Eden, Mexico, Pampanga. Sabi ni Christina, happy trigger ko online shopping or makatapos ng isang crochet project kasi hobby ko to. O, yun. 'Di ba? Juvie Reyes says, good morning, Lodi Nicole. Yellow attracts everyone. Hello, Yellow. Sabi ng isa nating tambalanista na Inchik ang pangalan. Hindi ko mabasa. Ako nagsusulat ng gagawin ko at organize, pero hindi ko nagagawa minsan. Mas nakaka-stress yun. Actually. Mas nakakadagdag yung stress. Isinulat mo tapos wala kang nagawa miski isa. Nakaka-stress din actually yun. Si KRA Stories. Hi, tambalan. Paranas naman pong mabate. Hello, KRA Stories. Teresa Paloma Palakpak. Wow, nagsusumigaw na yellow to attract the sun. Oo. Pagod na ako sa pagod na ako sa ulan. Ayaw ko na ng basang kalsada. Sabi ni RJ,
Rogelio Pagdangan ng Clara Jr., kayo po ang happy pills namin araw-araw kahit ma-overdose, okay lang. Thank God for creating the tambalan. Salamat po. Sabi niya, Heron Fagarcia, nakakadagdag ng stress pag yung nasa listahan mo o plan mo hindi umayon. Yun yung parang sinabi niya sa'yo, yung nagsulat ka tapos wala kang nagawa, mas is actually part, may mga araw din na ganun. Inorganize mo, parang ito yung mga things to do for today, diba? For today, tapos wala kang nagawa. Hindi nasunod. Oo. Diba? Parang grocery list, nagsulat ka ng listahan tapos wala nasunod. Yung sabi mo sa sarili mo, magiging strict ka sa listahan na ito, tapos biglang pagdating sa counter, ang dami ulit na bili na bagay na hindi mo naman kailangan. Totoo, or hindi wala doon sa listahan, o yung nasa listahan hindi nakalagay. Mas nakakadagdag na stress, kaya sabi ko sa inyo, partner, ulitin natin. Panig kami sa mga tambay. Kasi minsan nga pa nag-zoom out ka lang. Yung zoom out na sinasabi natin, yung parang labas ka kung kaya mong gawin yun. Oo. Parang tingnan mo yung nangyayari pag nasa labas ka. Na parang at the end of it all, ang mga tao hinahanap lang naman simpleng buhay. Totoo. Pag nag-retire ka, 'di ba sinisimplehan lang natin. Gusto ko kasama ko yung mga anak ko, mga Tama. apo ko. Correct. 'Di ba nagluluto ako, nanonood ako ng TV. Magkakasama kami, nagvi-video okay kami. Simple lang yung buhay. 'Di ba? Pagkatapos nating padaanin yung sarili natin sa mga complicated ng mga bagay-bagay sa mundo. 'Di ba? At the end of the roller coaster ride, gusto natin yung simple lang. Tama. 'Di ba? So yung mga tambay, inuunahan na nila tayo. Correct. Ginagawa na nila yung mga mangyayari sa atin in the future. Uulitin ko na naman ba yung kwento tungkol doon sa mangingisda partner? Oh, yun. Balik na naman tayo. That's one perfect example. Ulitin ko na lang ha, kahit may migraine ako. Ang sakit ng ulo ko, Lord. Ang dami ko pang gagawin, di ba? Oh, yan. Yan yung 5 minutes na lang. Oo, yan. O, ayoko na lang ulitin yung kwento ng mangingisda. Pwede naman pala kasi tigilin. Di ba sinasabi natin, bakit yung complicate mo? Pwede mo nating simplehan. Correct. Pwede ko naman din na ikwento. Kasi masakit na yung ulo ko, di ba? Pero ikukwento ko pa na. Ikwento ko na. Gusto ko ng komplikadong life. Total, nakainom na tayo ng gamot. Intay na lang natin gumana. So anyways, di ba yung... Pa-check ka, baka mamaya aneurysm yan. Kaya ang ganda pa naman ni Nicole kahapon. Dilaw na dilaw. Bigla na tumba kanina. Hindi ba pwedeng ano tawag doon? Nilipasan lang ng gutom. Aneurysm agad. Di ba kaya, kausap ang saya pa nga ng tawanan nila kahapon. Kaya pala parang daming viewers kahapon. Kaya pala parang napaka-radiant niya kahapon. Huli na palang tambalan. Charet. I rebuke in the name of Jesus. Hindi, yung kwento ng mangingisda. Kwento ko na yung mangingisda, di ba? So, ang pinag-uusapan natin ngayon, partner, is at the end of it all, 'di ba? We just want to have a chill life, 'di ba? Gusto lang din naman natin at makikita natin 'yun at itatanong din natin 'yun maski sa mga mayayaman, maski yung sa mga nag-create ng malalaking kumpanya, mga conglomerates, mga ganyang kinemero. Pag tinanong mo sila at their old age kung anong gusto nila, ang sasabihin nila is gusto ko na lang na mag-chill, mag-relax, tumingin-tingin ng mga halaman, 'di ba? Maglakad-lakad at lumanghap ng sariwang hangin sa isang tahimik na lugar, 'di ba? Ganun yung ending na gusto nila. 'Di ba? So yung kwento ng mangingisda. So meron daw mangingisda. Talagang pinupush ko 'tong kwento to, kahit masakit yung ulo ko. In case hindi mo alam. Hahanapin ko pa nga sa ulo ko kung paano ko ikukwento ulit kasi medyo limot ko na. So merong mangingisda. Meron lang siyang, ang pangalan niya ay Poto-Poto. Sorry. Kasi yun yung kwento ko kagabi to sa anak ko Poto-Poto. Poto-Poto Ang pangalan ng mga isda. Tingnan mo, pwede mo naman simplehang gawing Arnold, di ba? Poto-Poto pa talaga. Pwedeng one. Pero hindi, Poto-Poto tayo. Hirapan natin yung pangalan, di ba? So, meron mga isda, ang pangalan niya ay Poto-Poto. Meron siyang isang bangka. So, every day, mangingisda siya sa laot, babalik siya, yung mga napangisda niya, kahit konti lang, ibebenta niya sa palengke. Pagdating niya sa palengke, pag nakabenta siya, uuwi siya sa bahay nila,
kakausapin niya yung mga kaibigan niya, mga tambay, magiinom sila at uwi siya sa misis niya na masaya at sa kanyang pamilya. So one day si Poto-Poto, habang siya ay nangingisda doon sa dalampasigan, nangingisda siya. Merong isang super yaman. Sobrang yaman na nag-observe kasi syempre kapag ikaw ay nasa beach, yung mga mayayaman, 'di ba, sila ay nagsa-sunbathing. Yung mga medyo majirape, sila ay nangingisda, 'di ba? Kasi syempre kailangan lang magtrabaho eh. So itong mayaman naka-shades. Bumaba ng yate 'yon bago mag-sunbathing. Correct, ganyan. Tapos observe sa palipaligid, ganyan, tingin-tingin. Nakita niya ngayon si Poto-Poto, 'di ba? So sabi niya, in-observe niya si Poto-Poto. Nakita niya yung mga galawan, pupunta ng dagat, mangingisda, ganyan, tapos babalik. Tapos ganun. Tapos the next day, nandun pa rin yung mayaman. Siyempre, partner, mayaman siya. Afford niya. 1 week siya doon sa beach. Afford niya. Hindi tao. Pag yung weekend, sunog na siya. May sunburn na siya. Correct. Wala siyang pakialam kasi partner, mayaman siya. Kaya niya magpagluta. Lalaklak siya ng 5 galon ng gluta. So, at saka pinakamahal na lotion na may pinakamataas na SPF. Yes, correct. Diba? True. Kaya niyang magpagawa ng pagawaan ng lotion. Ganon. Mayaman siya. Ang haba pala ng kwento. Ang haba ng kwento. Huwag ka magulo. Gusto ko saglit lang yung kwento. Ang haba na ng kwento ko tuloy. So, ang ending partner, kinausap niya si Poto-Poto. Sabi niya, Poto-Poto, as a business person, sabi niya, nakita ko yung ginagawa mo eh. Sa tingin ko ang dapat mong gawin, dagdagan mo ng ng isa pang bangka yung bangka mo. Para syempre mas doble ang bangka, doble ang kita. Tapos sabi ng mayaman, ay hindi. Gawin mo akong business partner, sabi niya. Gawin nating 10. Yan. 10 yung mga bangka mo. Ganyan. Tapos kapag 10 ang bangka, edi syempre times 10. Syempre POV to ng business person. Ganyan. So ang eksena nito ni Poto-Poto, nagtanong siya, sabi niya, kapag ka po ba 2 yung bangka ko o 10 yung bangka ko, ano pong mangyayari? Sabi niya, di syempre dadami ang pera mo. Kapag ka dumami ang pera mo, mas marami kang aasikasuhin. Mas marami kang may mga tao ka sa ilalim mo. Marami kang obligasyon. Ganyan. Kasi syempre malaki ka na. Ganyan. Tapos hindi ang ending dito, kapag ka mayaman na mayaman ka na, ganito ka na lang ang gagawin mo na lang. Uuwi ka sa bahay, mag-iinom ka kasama yung mga kaibigan mo at uuwi ka sa misis mo. Pero mayaman na mayaman ka. Anong sinabi ni Poto-Poto doon sa mayamang maitim na kasi 1 week na sa dagat. Sabi ni Poto-Poto doon sa mayaman, pero hindi po ba, sir, na ngayon pa lang ginagawa ko na yan. Ibig sabihin, ngayon pa lang ine-enjoy ko na yan. Yung pagkatapos kong magtrabaho, uuwi ako sa amin, mag-iinom ako kasama ng kaibigan ko at magsasaya kami ng asawa ko. So kumbaga parang, bakit ko pa i-complicate yung kumbaga in his mind, bakit ko pa i-complicate na dadagdagan ko yung mga bangka ko, dadagdagan ko yung stress ko, dadagdagan ko yung obligasyon ko. Kung ang sa dulot-dulo naman pala dito, gusto ko, na-chill lang ako, mag-iinom. Di ba, yun ang ginagawa ko ngayon? Yun yung sinasabi ni partner, nauna na yung mga tambay. Yung sobrang aligaga natin na magtrabaho at ang dami nating iniisip ginagawa. At the end of it all, hindi ba't gusto lang din natin mag-chill at maging parang tambay? Diba? Parang ganun. Diba? So, panig sa mga tambay. Woo! Mabuhay mga tambay. Lodi namin kayo. Mga atabs nyo kami. Yes, atabs nyo kami mga kabisyong tambay. Diba? Kung titingnan natin, hindi naman sinasabi nating mali yung mag-organize. Huwag tayong magkaroon ng ganung perception natin. Tama rin na lang tayo. Siyempre, hindi naman kailangan ganon natin sa buhay. Minsan, yung pagiging aligaga lang siguro, yung kasi kaakibat ng sobrang, di ba, sobrang organized, sobrang sipag, sobrang parang gigil tayo sa mga gagawin. Laging may kaakibat na stress yan eh. 'Di ba? So yun lang yung iwasan natin. Kung ang mga responsibilities na ito, kung ang mga bagay na ginagawa mo, mga bagay pinanggigigilan mo just to prove yourself.
di ba, ay nagko-cause na sa'yo ng stress. Correct. Medyo balansehin mo ng konti. Yes. Di ba? At hindi rin naman natin totally pinapanigan yung mga tambay na all throughout their lives, dapat maging ganyan lang kayo. Hindi naman gano'n. Hindi din dapat. Dapat in between, di ba? Nasa gitna lang tayo to strike a balance. Correct ka. Importante yun. Yun yung kailangan maging mindset natin. Kasi kailangan naman natin sa buhay, di ba? Kailangan na ma-explore yung buhay, iba't ibang panig ng mga kaganapan. Tama. And minsan nakukuha natin yan pag nag-organize. Next year, pupunta ako ng halimbawa ng Taiwan. Next year, punta ako ng Singapore. Mga ganon. That's part of planning. That's part of organizing. Correct. Diba? So, hindi dapat mawawala din yun. Dapat basta ang sinasabi natin, anything that is in excess. Yes. Lahat po ng susobra ay hindi maganda. Totoo. So, sobrang tambay, hindi naman talaga maganda yan. Yes. Diba? Sobrang gigil na sa gil. trabaho. Gina G at the expense of so many things like time with the family, health, Yes. ganyan. Hindi na rin yan maganda. So, it's important to strike a balance in between. Yes, totoo yun, no. Ganun. Yung perfect example din dito, yung napakalaki yung nung statement ni Jack Ma. 'Di ba? Kilala Of natin. Alibaba. Yes, talagang siya nagsumika pa, pinanggigilan niya kailangan maging mayaman ako. Na-achieve naman niya. Pero Tama. yung isa sa mga interviews na napanood ko, partner, so what are your next plans? Sabi niya. Gusto ko na lang makipaglaro sa mga apo ko. Diba? Gusto niya ng simplihan na lang So ang buhay niya. sabi nga nung tambay, 'di ba ngayon ginagawa na namin yan. Nauna na kami. Nang hindi kami nag-stress na gumawa ako ng Alibaba. Nauna na sila. Oo, nauna na Kasi sila. doon din yung finish line. Doon din ang ending. Totoo, 'di ba? So napakao nga na parang doon din naman pala tayo pupunta. Correct. Gusto natin Doon talaga nasa din bahay lang tayo, totoo. Chill lang tayo, kakausap natin yung family members natin, mga mahal natin sa buhay. Nag-enjoy tayong kasama sila. 'Di ba? And may mga ilang taong ginagawa na yun in advance. Tama. Nabanggit lang natin yung mga tambay, pero may mga tao talagang ginagawa na yun, they retire Early, ganun. Diba? Ako, isa ring observation ko na parang totoo talaga na oo nga, ang sarap ng chill lang. Merong, sa Luneta. At saka meron kasi sa amin sa bayan ng Lukban, meron dong malaking puno ng star apple sa harap ng simbahan. Na recently natumba na siya because of bagyo. Pero yung story kasi ng star apple na yun, ang laki-laki ng star apple niya. Ay, ng star apple ng puno niya. Tapos, everyday makikita mo ang daming matatanda doon na tumatambay. Yes. Kasi may mga bench sa ilalim. Makita mo ang daming matatanda na na nakatambay doon. Isipin mo, chill lang sila eh. Diba? Parang siguro humaba yung buhay nila dahil kaka-chill. Hindi sila tinigilan na nila yung panggigigil sa buhay, yung pagiging paghabol, paghabol sa ano mang pinapatunayan nila. Correct. Sa buhay. May ganun diba? may ganun kasi tayong feeling na yung naghahabol. Parang laging naghahabol. Ano ba talaga pinaglalaban natin? Minsan totoo. Totoo. Ako, partner, pag napapagod ako, minsan yun tinatanong ko sa sarili ko, ano ba itong pinaglalaban ko? Na minsan yung mga ganung tao sa kaakibat ng sobrang stress, maagang namamatay. May ganun. Because stress kills. It's deadly. 'Di ba? Ano siya, it can kill yung sobrang stress. Kumpara sa mga taong chill lang na sa ilalim ng Sir Apple everyday. Diba? Pero matatanda na sila. Na parang everyday sila tumanda. Unat-unat, inat-inat, ganun lang. Saka sa Luneta, ganun papansin mo, may portion dyan na matatanda nagkikita kita sa isang area. Ay, hindi. Ang nakikita ko sa Luneta, yung naglalatag ng sako. Banig. Tapos may may nagaganap. Diba? Oo. Na parang, ang galing naman. Siguro, ito na lang yung form nila ng pampahaba ng buhay nila. Huwag na tayo maging aligaga. Tambay na lang tayo somewhere kung saan tayo komportable at mag-usap-usap tayo. Diba? So, yun yung magandang gawin sa buhay. Maganda, minsan chill lang din. Wala masyadong iniisip. Wag masyadong pinanggigilan ng stress kasi yung stress nakamamatay. So, dun lang tayo sa chill. Ay, na-distract ako. Ngayon ko lang, sa tanan ng 19 years natin together, ngayon ko lang nakita na may white hair ka, partner. Stress ka ba? Sarot. Ngayon ko lang nakita na may puting buhok ka. Meron na. Na-distract ako. Oh my God. Old person. Charot. Kailangan pumunta na Kailangan na pumunta na sa kailangan nang bumili ng Jobus. Ipa-Jobus ko naman. Pati nga balbas ko, tinutubuan ako. Ng puti. Ngayon ka na na-distract ako sa lahat ng sinabi mo. Parang, ngayon lang kita na. Pero in fairness sa buhok mo, party, ang kapal. Sana all. Pati bulbul makapal.
At lahat po kami nag-imagine. Parang ang Minsan kapal, may puti na parang rin, ang kapal ng gano'n. lahat ng buhok mo sa katawan. Oo nga, parang Hindi, ano. daya lang yan. Hindi, Huwag kang makapal magalala. yung buhok mo. Ano yan kasi? Ano yan? Hindi, ang mga pating buhok. Hindi makapal, na-realize ko makapal yung buhok mo. Hindi, naka-blower yan. Nakaangat. Ang kapal ng buhok mo, Johnny Bravo ka ba? Ang kapal, Planchado kasi yan. sponghado no? Oo, Ang kapal. Mas makapal pa yung buhok mo sa buhok ko eh. Kaya ako party, kung pansinin mo, bakit lagi nasa gitna yung hati ng buhok ko? Pag ginanong ko kasi, manipis na yung dito. Nakakaloka! Hindi, ano mo, pahiram mo ng bibigyan kita ng pampahid. Ano na naman pampahid yan? Ay, meron pala asawa mo nun. Pahiram mo. Pinapahid ba yun? Nakakapal ba ng buhok? Okay, sige. Noted. Actually, kaya nga siya matigas ngayon. Gano'n. Yun yung pinahid mo. Ano sinasabi niya? Ano sinasabi natin? Ang sinasabi natin, kung gusto mo na ng chill at manalo ng 500 pesos, eto na, Manila, scan mo na. Yan, ito, happy trigger to, ha? Hahaba buhay mo sa ganito. Yung mga Correct. bagay na... Yung mga promo na sinasalihan mo. Yes. Yan, go. Nasaan na? Di ba? Tingnan mo si EJ Marcelo. Anong sabi ni EJ? Sabi ni EJ Marcelo, nanonood daw siya ng live sa Love Radio site, which you can do also, ha. Kung kayo po nanonood sa Facebook, pwede ding option na listen live or watch live sa aming www.loveradio.com.ph. Tapos sabi niya, na-realize ko, nagbabrowse ako sa page na to habang nakikinig. So habang nakikinig siya sa Tambala, nagbabrowse siya sa page ni Mayet de la Rosa. Ang dami multitasking. Nakaka-addict kasi to, promise. Very good ka dyan. Bumili ka na, ha, EJ, ha. Sinasabi ko sa'yo kapag hindi ka bumili. Nako ka. Mababawasan yung happiness mo. Wala Charet. ka ng shout out. Sige. Kulang. Hindi ka naman siya shout out. Ganyan. Ayan, anong kwento mo? Hindi, tinatanong ko, partner, kung tinatanong na namin kung anong mo. Anong kwento? Ang tanong. Yan, yung tanong. Ayan. Oo. Para sa programa ng Tambalan, para magkaroon ka ng chance na manalo ng 500 pesos, ang tanong, bahagi ng katawan na hindi kayang abutin ng kanang kamay. Letter A. Tuhod. Abot mo ba, partner? Ha? Abot mo kanang kamay, tuhod. Abot. Dibdib. Abot. Balikat. Abot. Letter D, kanang siko. Alam nyo na ang sagot. Pero pag naabot nyo, di ikaw. Wow. Diba? Di wow, ikaw na. You diba? already, di ba? Galing mo nun. Ganyan. So, anong tamang sagot? Sagutin lang yan for a chance to win 500 pesos. At mamaya bago matapos ang programa ng Tambalan, i-announce namin ang pangalan ng maswerteng mananalo. Yon. Di ba mga ganyan, happy trigger? Kailangan natin sa buhay yan. Okidoki. Basta yung strike a balance, mga kaibigan. Yeah. Okay lang, magandang mag-organize, syempre. Nakakatulong yan. Magandang magkaroon ng goal sa buhay. Nakakatulong yan. Malaking bagay yan sa buhay ng tao. Pero strike a balance. Pag pagod ka na, magpahinga ka. Diba? Pag stress ka na, mag-chill ka muna. Diba? Huwag din naman yung sobrang chill na wala ka ng pangarap sa buhay. Wala ka ng pakinabang, yes, diba? Hindi rin maganda yun. Hindi rin maganda yun. Pero come to think of it, no, yung mga tao, halimbawa, yung mga ninuno natin, partner, halimbawa, o yung mga ninuno ng mga, huwag na tayo lumayo, tayo na lang, mga ninuno natin. Sila yung mga taong ganito rin yung pinagdaanan nung nabubuhay sila eh. 'Di ba? Yung gigil din na sana magkaroon ng maayos na buhay ang buhay ko at ang mga anak ko. Yan. 'Di ba? Pinaghirapan nila halimbawa yung malalaking lupa, yung mga gandang bahay, yung ancestral house na pinakikinabangan ng mga apo ngayon. 'Di ba yung mga mansion for example o yung mga bahay na mga ancestral homes, oo. Na mga namana. 'Di ba? Nung namatay sila,
Hindi din naman Hindi nila naman nila na-enjoy. nadala. And come to think of it, ikaw ba, sino sa mga ninuno ang kilala mo maliban sa lolo mo? Di ba? Wala. Wala. So wala na tayong value at the end of it all. Naiyak. Yung gigil na gigil ka ngayon pero hindi ka naman pahalagahan ng mga tao pag namatay ka na maliban sa anak mo at apo mo. Oo, mabuti kung pahalagahan ka Oh, din. diba? Kasi meron ding possibility kung meron na silang sariling buhay na hindi Yes. naman natin sila masisisi, 'di ba? Yes. Kasi they're also living, 'di ba, their Correct. own lives, 'di ba? Na hindi ka na rin bigyan ng pahalaga. Yes. Kalagahan. Correct. Ganun. Because the tendency is kakalimutan ka talaga. Ang sakit sa ulo lalo, partner. Grabe talaga. Ikaw na parang pinaghirapan pero kinalimutan ka. Halimbawa, yung mga matatagal na business. Pinaghirapan niya ng mga nauna, hindi naman yan magiging established today. Kung hindi yan sa na effort nung mga nauna. ng mga Oo, nauna. yung mga family business na nagtagal na maraming taon, 'di ba? Yes. Yung generation to generations Correct. na, 'di ba? Sa pamilya nyo, 'di ba? For example, yung bahay Hindi kami na relate. Oo. Wala kaming bahay na, wala kaming ancestral home. Oo, 'di ba? O yung bahay ito halimbawa, yung bahay mo ngayon, partner, yung kinatitirikan ng bahay mo ngayon. Mamanahin to ng apo mo eh. 'Di ba? Ng isa sa mga magiging apo mo. Pero ilan sa mga apo mo ang maaalala ka na, oh my God, yung lola ko nagpundar nito, lola ko at lolo ko ang nagpundar Ay, nito. partner, hindi pwedeng hindi nila maalala. Kasi, para ma-claim po ninyo itong bahay na ito. Oo. Bawal ninyong burahin yung mural ng mukha ko. yung nakakatakot walang titira. Kasi yung ganun pag matanda na, di ba, nakakatakot yung picture. Yung mural din ang picture mo sa bahay namin. Pero alam mo, buti sana kung nandun pa rin. No? Pero tendency is, pag the moment na ipasa mo yun sa anak mo, Wala na, tatanggalin na rin nila. Parang ito nga yung sinabi ko noon, partner, na parang kahit na magtayo ka ng bahay, let's say parang in the future kasi gusto mo mag-retire, 'di ba? Tapos gusto mo maganda yung bahay mo. Kahit magtayo ka ng bahay na kunyari 3 floors, at the end of it all, when you're old, hindi mo na maakyat yung 3rd floor. Oo. Doon ka rin lang naman sa baba. Totoo. Diba? So, doon na rin sa simple, no? Doon ka lang din sa simple. Ba't mo pa i-effort? Hindi ko na pala enjoy pagtanda ko. Hindi man makakaakyat dyan, di ba? Correct. Ganon. O, chill lang po tayo. Yan lang po. And again, striking a balance. That's important. Yes. Okidoki. Salamat mga tambalanisa. See you later. Kwento na may wagang Burnay, 9:20-ish. Buyers.